peacemaker. Noong 5th century, may isang munghi na ang pangalan ay Telemachus. Isang araw habang siya ay nananalangin, nakaramdam siya ng presensya ng Diyos. At ang Panginoon ay nagsabi sa kanya, pumunta ka sa Roma. Kung kaya, kinuha niya ang kanyang mga bag at naglakbay patungong Roma. Pagdating niya sa Roma, nakita niya ang napakaraming tao. Napansin niya yung mga taong tuwang-tuwa na nagkakatipon sa lansangan. Kaya't nagtanong siya, ano ang mayroon? Ano ang dahilan ng kasiyahan? At nung malaman niya ang dahilan, nang lumo siya sa kanyang narinig. Sapagkat ang sabi ng kanyang pinagtanungan, mayroong gladiator games sa Colosseum. Ang ibig sabihin, doon sa Colosseum ng Roma, ay mayroong sabong, hindi sabong ng manok, kundi ito ay sabong ng tao. Paglalaban ng mga tao na saan sila ay maglalaban hanggang mamatay. Itong gladiator games ay isang uri ng entertainment o ng kasiyahan sa Roma noong unang panahon ng 5th century. Kung saan manonood ang maraming mga tao na magtutunggali habang pinapatay nila ang isa't isa. Kaya ganun na lamang ang pagkagimbal ng munghing si Telemachus. Sapagkat alam niya na sa matagal na panahon ang Roma ay isang Kristiyanong, tinaguriang isang Kristiyanong bansa. Isang Kristiyanong syudad, pero matutunghayan natin ang mga bagay na ginagawa nila. Yung pagpatay sa isa't isa ay hindi magandang gawain ng isang Kristiyano. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na siya ay makapunta doon. At inalam niya kung ano ang pangyayari at nangyayari doon sa Colosseum. Pagdating niya, naabutan ang mga tao na nagsisigawan. At narinig din niya yung dalawang taong mag-aaway o maglalaban. Papuri kay Cesar. Kami ay mamamatay at ibibigay o nagbibigay pugay sa kanya. Nang marinig ito ni Telemachus, nabagbag siya o nabagbag ang kanyang kalooban at walang ano-ano'y tumalon siya doon sa pinaglalabanan nila. At siya ay sumabay na sumigaw sa pangalan ni Kristo Jesus, tumigil kayo. Nagalit yung mga tao at nagsigawan yung mga tao ng sabay-sabay. Patayin siya! Patayin siya! Kaya lumapit ang isang gladiator at siya ay sinuntok sa tiyan. Namilipit si Telemachus at nawalan ng kaunting malay. Sa kanyang pagkabagsak, hawak-hawak niya ang tiyan na mimilipit sa sakit. Ngunit sandali, siya ay muling tumayo
at malakas na sumigaw, "Tumigil kayo sa pangalan ni Kristo Jesus." Muli namang umalingaw-ngaw ang mga pagkainis ng mga tao at sila'y nagsigawan, "Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya!" Kaya't ang isang gladiators ay lumapit sa kanya, kay Telemachus, at siya ay inundayan ng saksak sa tiyan. At umagos ang dugo at bumagsak sa lupa ang pagal na katawan ni Telemachus. Sa kanyang agaw buhay na kalagayan, ay patuloy pa rin si Telemachus, "Tumigil kayo sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus, tumigil kayo." Kaya nagkaroon ng nakabibinging katahimikan sa Coliseum. Nanahimik sila. At may isang tao na tumayo at umuwi. Sinundan pa ito ng isa hanggang ang nasa 80,000 katao ay lumisan sa lugar na yon. Nang marinig ni Emperador Horatius ang pangyayari, kanya nang tinuluyang pinatigil ang larong gladiators sa buong imperyo. At ang pangyayaring ito ang siyang kahuli-hulihang laro ng kamatayan sa Roma. Dahil sa buhay ni Telemachus na isang munghi, natigil ang paglalaban ng mga tao hanggang sa kamatayan. Ang kasaysayang ito ay nagbibigay sa atin ng mga katanungan. Si Kristo ba ay nagtataguyod ng pacifism o ang paniniwala na ang dispute o ang pag-aaway ng dalawang bansa o ng tao should and can be done o can be settled peacefully? Pangalawang katanungan na pwede nating tanungin o sagutin ang ating mga sarili. Sinabi ba ni Jesus na ang lahat ng uri ng pakikipagtunggali ay dapat iwasan ng isang Kristiyano? Pangatlong katanungan, nais ba ni Jesus na dapat ibuhis ng isang Kristiyano ang kanyang buhay upang ang isang posibleng madugong labanan ay hindi magpatuloy? Si Jesus ay nagsabi ng ganito, "Mapalad ang taong gumagawa ng kapayapaan, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers, for they will be called the sons of God." Ang pangakong ito ng ating Panginoon ay mapalad ang mga taong maibigin sa kapayapaan. Ngunit ang idea patungkol sa kapayapaan ang isa sa mga bagay na hindi lubusang maunawaan ng hindi nakakilala sa Kanya. Sa buong buwan ng November, nakasintro po ang ating mga mensahe sa paggawa ng kapayapaan. Sapagkat nais ng Diyos na ang Kanyang mga anak ay maging mapayapa sa isa't isa. Na magkaroon ng tunay na kapayapaan sa buhay niya at lubusan niyang, nais niyang lubusang maunawaan ang bawat
sumasampalataya sa Kanya, kung ano ang ibig sabihin ng sinasabing, I give you peace. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kaya sa umagang ito at sa buong taong ito, ang ating papag-aralan ay being a peacemaker. Ang mga katanungan itong ating natunghayan kanina ay nais nating sagutin ang mga katotohanan ito. Nais nating unawain ang kahulugan ng kapayapaan ayon sa pagkapakahulugan ng ating Panginoon. Sa lumang tipan, makikita natin ang isang titulo ng Diyos ay Jehovah Shalom. Ang ibig sabihin, ang Diyos ng kapayapaan o Panginoon ng kapayapaan. Sa pangalang ito o taguri na ito ng Diyos na unang ginamit ni Gideon. Si Gideon po ang una-unang nagtawag sa Diyos na Jehovah Shalom. Ito ay makikita sa Hukom o sa Judges chapter 6. Nang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya. Sa sinaunang panahon, pag nagpakita ang anghel ng Panginoon, kalimitan, kasama nito ang pagpapahayag ng kaparusahan o kamatayan, kung kaya napuno ng takot ang sino mang makapagtunghay sa kanya. At the time, sa mga panahong yaon, kapanahunan ni Gideon, ay makikita po natin na sila po ay nilulupig ng kanilang malapit na mga bansa. At sila ay takot. Kaya nga, si Gideon ay nagtago sa isang lugar na saan ay nandoon malalim sa lupa at doon siya ay nagigiik ng ubas para gawing wine. At sa panahong yon, habang siya ay nandoon, nagigiling o nag-aapak ng mga ubas, nagpakita ang Panginoon sa kanya. At sa karanasan ni Gideon, hindi balita ng kaparusahan o kamatayan ang kanyang natanggap, kundi pangako ng Diyos ng pagliligtas laban sa kaaway ng Israel. Ang karanasang ito ni Gideon ang nagbunsod sa kanya na magtayo ng altar at tawagin ang Diyos na Jehovah Shalom o the Lord our peace. Kaya dito makikita po natin na sa pagkakataong ito, maunawaan po natin kung ano ang ibig sabihin ng kapayapaan. Na tayo po ay maging malaya sa anumang kaaway natin. Sa anumang pagliligtas ng Panginoon sa buhay po natin, ito ay matatawag nating kapayapaan. Tayo po ay maligtas sa anumang kapahamakan. Ito ay isang kapayapaan na mararanasan natin. At pwede nating tawagin, the Lord is my peace. Kung gayon, ang kapayapaan ay hindi lamang nangangahulugan na absence of conflict, kundi nandoon ang presensya ng justice at prevalence of truth
o nandoon ang katotohanan palagi. Sinabi ni Jesus ng ganito sa Matthew chapter 10 verse 24, na sabi dito, "Do not suppose that I have come to bring peace to earth. I did not come to bring peace, but a sword." Ang katagang peace sa sitas na ito ay hindi nangahulugan ng kapayapaan sa karaniwang kahulugan na pinagkakahulugan ng tao. Gayon din ang katagang sword o tabak ay ginamit ng Panginoon sa isang metaphor na ito ay hindi bilang gamit sa gera o kahulugan ng pagpatay, kundi bilang instrumento ng hustisya at pagsisiwalat ng katotohanan. Makikita po natin ito sa Romans chapter 13, verse 4, na ganito po ang sinasabi. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Panginoon na nagpaparusa ng mga gumagawa ng masama. So dito makikita po natin na ito ay patungkol sa paggalang sa pamahalaan. At ating makikita na ang pamahalaan natin ay instrumento ng kapayapaan at katotohanan. Pag tayo po ay gumagawa ng kabutihan, gumagawa tayo ng hindi labag sa katotohanan o sa batas, tayo po ay mamumuhay ng mapayapa. Ito'y nangahulugan na ang kapayapaang dulot ng Panginoon ay nababatay sa katotohanan at hustisya. Totoo po, ang hustisya at katotohanan ay nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Number 2, nais nating maranasan ang kapayapaan ayon sa kalikasan ng Panginoon. Isa sa mga taguri sa ating Panginoon, Jesus ay Pangulo o Prince of Peace. Ang kapayapaang tinutukoy ng ating Panginoon ay hindi kapayapaan sa daigdig, na dagling mapapawi o mapaparam, kundi ang tinutukoy niyang kapayapaan ay kapayapaang pawalang hanggan. Sa buhay po natin, marami ang nagsasabing, peace, peace, peace be with you. Pero yung kapayapaang nais nila ay pansamantala lang dito sa mundo. Pero ang binibigay na kapayapaan ng Panginoon at nais niya sa bawat isa sa atin, kapayapaang pawalang hanggan o walang katapusan. Ang kapayapaang ito, ang siyang bunga ng tamang pakipag-ugnay natin sa tao o pakikipag-ugnay ng tao una sa Diyos, maging sa sarili, sa kapwa, at sa lahat na sanlilikha. Sa Ephesians chapter 2, makikita po natin ang sinasabi. Nakasaad dito po, chapter 2, verse 14 hanggang 18. Sabi dito, sapagkat si Kristo mismo ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil. Sa pamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan
na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunan nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha ng isang bagong bayan na nakipagkaisa sa Kanya. At sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan sa pamagitan ng Kanyang kamatayan doon sa krus. Winakasan niya ang kanilang alitan at pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Naparito nga si Kristo Jesus upang ipangaral niya ang lahat ng magandang balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil na nooy malayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. So makikita po natin, ang kapayapaan na nais natin sa buhay ay makikita lamang kay Kristo Jesus. Hindi sa mundong ito, kundi ang kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pagkilala kay Kristo Jesus na siyang namatay doon sa krus, na ibinuhis ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin, para tayo po ay maging mapayapa at sa kanyang sa pamagitan niyang sa kanyang kamatayan doon sa krus, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Tinatakan tayo ng Espiritu na ito ay nagpapatunay na tayo ay nagkakaisa o iisa ang katawan natin, ang katawan ni Kristo Jesus. Isa tayo sa isang parte ng katawan ni Kristo Jesus. Noong unang panahon, nagkaroon ng Cold War ang bansang Estados Unidos ng Amerika at ng Unyong Soviet. Nakahandang sirain ang isa't isa sa loob ng 44 na taon. Nakipagdigma sila laban sa isa't isa gamit ang mga bansang Korea, Vietnam, Cuba, Afghanistan at mga bansa sa Central America. Maging ang mga estudyante sa mga paaralan ay tinuruan kung papaano gawin kung sakali na magkaroon ng missile attack. Gayon din ang sitwasyon ng mga tao. Sa loob ng libo-libong taon, mayroon tayong spiritual Cold War na nangyayari. Ngunit salamat sa Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na nagsilbing tagapamagitan upang magkaroon ng kapayapaan sa pamagitan ng tao at ng Diyos. Sa pamagitan ng makikita at matunghayan natin ito sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 and verse 6 na siya ay nakipagbaka ng dakilang pakipagbaga upang ipanalo niya ang pinakadakilang panalo ng pakipagkasundo niya sa tao at sa Diyos sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Nangahulugan lamang na hindi natin lubos na maunawaan ang kapayapaan kung hindi natin makikilala si Kristo Jesus sa buhay natin. Kung hindi natin makikilala siya ng personal sa buhay po natin, ang kapayapaang hinahangad natin ay hindi natin mararanasan. Sapagkat siya lamang at sa pamagitan lamang niya, natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. Sapagkat siya ang nagbigay nito sa bawat isa sa atin sa pamagitan
ng kanyang kamatayan doon sa cross at sa pagbubo ng kanyang dugo doon sa Kalbaryo. Sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 4, versikulo 18 hanggang 21, matutunghayan natin si Jesus na nagbabasa sa aklat ni Isaiah na naglalaman ng tungkulin at gampanin ng Mesyas sa kanyang pagparito. Ganito po ang sinasabi. Sa 18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga pagkabihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. At nirolyo niya ang kasulatan pagkatapos at sinauli sa tagapag-ingat at siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na narinig ninyo ay natupad ngayon. Sa umagang ito, makikita po natin at napatunayan natin na kay Kristo Jesus lamang matutunghayan at mararanasan natin ang tunay na kapayapaan. Sapagkat He was anointed and the Spirit of God rest upon the Lord Jesus Christ upang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng kinapal para gamutin ang mga pusong nasasaktan, para i-anunsyo ng ang kalayaan para sa mga nagagapos at sila ay palayain. Palayain ang lahat na bulag para sila'y makakita. Ang mga na-oppress ay makaranas ng kapayapaan at kalayaan. And that God is ready to give blessing. Babasahin ko uli ito sa English at babasahin ko sa NIV. Sabi dito, the Spirit of the Lord is upon me. He has appointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to announce the captives shall be released, and the blind shall see, and the downtrodden shall be freed from the oppressor. And the God is ready to give blessing to all who come to Him. Babasahin ko itong huling talata o itong huling praise. The God is ready to give blessing to all who come to Him. Ang Diyos ay handa na Kanyang pagpalain ang lahat na sa Kanya'y lumapit. Ang Diyos natin po ay hindi stingy o maramot, kundi sabi niya, He is always ready. Handa siya palagi na Kanyang pagpalain ang sinumang lumapit sa Kanya. Kaya, the Lord is declaring today, at this very moment,
that God, He is ready to bless you. If we come to Him, kung tayo po ay lalapit sa Kanya, walang pasubali na ibibigay niya ang pagpapalang kailangan ng bawat isa sa atin sa umagang ito. Maring ikaw ay matagal nang pasan-pasan iyong kabigatan mo o yung problema mo. But today, the Lord is saying, I will bless you. I will give you freedom. I will release you from oppression. I will release you from sicknesses and diseases. I will heal you, sabi ni Lord. He is ready.